Consumers right? And we're back. Oh, yung ating yung ating usaping barcode. At ibigay na natin, Miss Lisa. Ayan, May mga sige. ballpen na po ba tayo at papel? At napakahalaga po ito. Dapat nandun yan sa wallet nila, Miss Lisa. Tama. Para every time na mamimili sila, mamimili ilalabas nila para pwede nila tignan. Yes. Ano bang barcode ng bawat bansa na Ayan, dapat unahin na po natin. ay maintindihan natin Yes, ito. At ayan. dapat makabisado. Lalo na yung mga katulong mo, yung inuutusan mo. Kasi minsan, pagka wala tayong time, di ba nag-uutos lang tayo sa mga kasama natin sa bahay. Tama, kasi ang mga yun, dampot lang din ng dampot Oo, at correct, tamad magbasa. Kaya po, mga... Paano kasi lagi na lang nagmamadali? Yan. Okay, umpisa na natin. Kapag ang unang 3 digits po ng barcode na nasa likod ng mga labels ay 690, 691, o kaya ay 692, ang product na yan ay made in China. Yan, natandaan po natin na 690, Yes, 691, at or 692. Ayan, ang products na yan ay made in China. Pero kapag 471 naman, ang huling 3 digit ng number ng barcode, yan naman po ay made in Taiwan. Ayan. So, natandaan po natin, ulitin, ang China, ito mahalaga to na malaman natin ang barcode ng China dahil naglilipanan na yung made in China ngayon dahil mura nga daw. Oo nga. So, ito po yung barcode nila uli. 690, 691, or 692. Ang made in Taiwan, 471. Yan. Okay, at ang susunod. Kapag ang first 3 digits naman ng barcode ay 00 hanggang 09. Ibig sabihin 00, 01, 02, 03 hanggang 09. Yan ay made o source from USA o galing ng so, Amerika. imported ang iyong Yan. binibili. Pag gusto mo nga, totoo yung binibili mo from USA, ay yun ang mga barcode niya. Nagsimula sa 20 hanggang 09. 09 po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, made in USA. So, ibig sabihin, hindi peke ang iyong binibili. Okay, at narito pa yung iba pang mga made in... sa iba't ibang mga bansa, yung kanilang mga barcodes. Okay, ready na ang ating mga panulat. Ang made in India. Made in India, ang first 3 digits, yung kaninang sinabi natin, first 3 digits, China at Taiwan naman yon. Yung 00209 ay first 3 digits ng USA. Huwag po kayo magkakamali, ang titignan nyo, yung first 3 digits, hindi po yung nasa huli. Kasi baka malito sila, baka tignan nila ay yung nasa huli. Yun pong nasa unahan, ibig sabihin yung 3 unang numero, yun po ang inyong titignan. Pagka made in India po, yan ay 890. Yan. Okay. Made in Canada, kasama dyan. Pareho lang nung USA. 00 00 hanggang 9. Ayan. And made in France naman po ay 30 and hanggang 37. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ayan, Made in France po yun. Ang made in Germany naman po ay 40 hanggang 44. Ibig sabihin 40, 41, 42, 43, at 44. Okay. At ang made in Malaysia, marami na rin yan ngayon, Made in Malaysia. 955 lang. Ayan. So, isa lang po yung barcode nila. Pag made in Japan naman ay 49. Ayan, hindi mahirap tandaan. 49. Iisa lang din yung barcode nila. Made in UK, United Kingdom, iisa lang, madali rin tandaan. 50. Ayan, yun lang. Ayan. Ang medyo marami-rami lang yung made in China, made in USA, made in France, tsaka Germany. Medyo marami-rami yung kanilang yung barcode. Pero madali pa rin tandaan kasi kasi sunod-sunod naman sunod-sunod naman po. So yan po mga malating tagapakinig ng ating consumers right. Napakalaga po talaga ng barcode at sana nga matandaan natin ito para hindi po tayo mapeke, at hindi po masayang yung ating salapi para po sa pamimili. Dahil sayang naman talaga na akala mo imported ang binili mo, yung pala made in China, yung made in China, naging made in USA, balik-baliktad na. Kasi alam mo, friend, kadalasan kasi pagka imported, medyo may kamahalan yan. So parang ang sakit naman sa damdamin nun na ang mahal mong binayaran and then malalaman mo na hindi naman pala siya talagang nanggaling ng US or ng UK dahil na
pineke pala siya. At alam naman po natin lahat yan, aminin na natin, na talagang pag ang mga itong China, no, ang galing pong manggaya niyan. Kaya po, kahit mga detalye, talagang kuwang-kuha ng mga ito. Kaya kasi po, tsaka minsan, ang nakalagay doon sa pakete, made in US pero hindi pala. Kasi nga, made in US nga nakalagay, pero pag tinignan mo yung barcode niya, China pala. So, pag hindi natin talaga alam, basahin yung mga barcode. Kaya wag tayong tumingin doon tayo sa made in USA, made in China, kundi po yung barcode dito. Kasi yun po ay hindi pwedeng magsinungaling yan. At kapag nagsinungaling yung mga yan, lagot sila. Okay, yan lang po ang ating consumers rights. Sana po ay nabigyan namin kayo ng tamang impormasyon hinggil sa barcode. At sana nailista nilang lahat. Ayan. Okay, susunod na po natin ang ating Money Matters. Money Matters. Buhay ay magiging sagana kung matalino sa paggasta. Money Matters. Gustong-gusto ko yung usaping matalino sa paggasta. Ang ganda, no? Kasi totoo naman po talagang doon nagsisimula yung ating problema sa pera. Pagka hindi tayo marunong gumasta. Kung hindi natin alam marunong kung paano gagamitin. Hindi natin alam kung paano ang tamang paggasta. Yan. Correct, tama. Kasi ang dali-dali lang naman gumasta, Miss Lisa. Ang sarap gumasta. Lalo na pagka nakapamong medyo makapal-kapal ang bulsa. Tama. Dukot ng dukot, Opo, hindi man lang inisip talaga po na nakakatukso. Kapag po para bang unlimited, hindi na mauubos yung laman ng bulsa. Gawain po ng inyong lingkod yan nung araw. Alam mo naman sa ano. Alam mo naman nagbago ka na. Nagbago na ako. Talagang kailangan magbago. Kasi kung hindi, mamumulubi po tayo. Lagi tayong one day millionaire. Oo. Diba? Lalo na pagka yung lifestyle mo masyado nang mataas kesa dun sa kinikita po natin. So, walang mas maganda talaga na baguhin po natin ang ating klase ng ating pamumuhay kapag po hindi na ayon doon sa ating kinikita at medyo yung mga pride natin dyan, i-pride nyo na lang. Alisin nyo na po yan. Ibaba nyo na lang po talaga. Kasi kung hanggat ganun pa rin po tayo, talaga pong mamumulubi po tayo. Talaga pong hindi tayo aangat at lagi tayong may problema sa pera. Tulad ng mga nabanggit natin, natalakay na natin, Miss Lisa, di ba? Yung mga hinggil doon sa yung mga sign ng mga may problema na po sa pera. Akalain mo yung mga nabanggit natin nung nakaraan ng mga senyales ng mga taong meron na palang problema sa pera. Parang yung karaniwang sakit lang sa katawan, di ba? Tama. Yung masakit ang ulo, di ba? So, napakalaga po kasi mga mahal ating listeners ng ating etong Money Matters na ito at talaga naman po sa ang magsulok ng mundo ay nagkakaroon po ng ganitong problema sa pera at napakahalaga po yung tamang pamamahala sa pera dahil para pag nagkaroon po tayo ng tamang pamamahala sa pera, Miss Lisa, magkakaroon din po tayo ng kapayapaan ng ating isip na hindi po kayang bilhin ng salapi. Correct. Di ba? So, kasi pagkapayapa ka kahit anong mangyari Ayan, katulad na lang yung mga problema ngayon na nasa ahensya ng gobyerno. Ang dami nilang pera, naglalakihan ng kanilang mga bahay na nasa subdivision. Ang dami nilang mga kabahayan. Pero ang tanong, silang mga sasakyan. Yes, ang tanong, meron ba silang kapayapaan ng kanilang isip? Yun ang tanong. Di ho ba? So, ito po, hindi kayang bilhin ng salapi. Dahil sa salapi, sa maling pangmalas ng salapi, at sobrang pagyakap sa salapi, at inibig at sinamba na si salapi, wala silang kapayapaan ng isip. At isa rin, friend, sa paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan ng pag-iisip yung wag tayong mandayan ng ating kapwa. Yes, napakahalaga po 'yun. Uy, Miss Lisa, eto pa, aminin po natin, yung mga nagpumapasok diyan sa trabaho, yung may mga kumpanya at diyan din pumapasok ang pagsisinungaling sa inyong boss, sa inyong kumpanya, sa maliliit lang na bagay na hindi po natin namamalayan. At saka iniisip ko na wala lang yan, hindi ko matatawag kasi maliit lang na bagay. Maliit na bagay lang yan kung ikukumpara sa pag-aari ng kumpanya. Yes. Parang yan ang iniisip nila. Kasi eto hindi natin napapansin ito. Yung mga bond paper, alam mo yon, ballpen, paper clip. Yes, na iniuwi pa nila. Inuuwi Pa.
kung ilang staff meron sila. Correct. At lahat yun nag-uuwi. Lahat yun nag-uuwi. Kahit pa mo, isa-isa o pa ilang bond Isipin mo paper. kung ilan na yung nabawas na Yes. supply ng... Sa araw-araw, kwentahin mo yun sa loob ng isang buwan, ilan po ang nabawas sa kumpanya. At hindi lang din po yun, sabi nga, kung pag-uusapan natin sa pamantayan ng Diyos, sabi nga, na kahit maliit na barya o maliit na halaga, once na pinagsinungalingan mo at pinagnanakawan mo, kasing laki pa rin ang halaga yan ng milyon-milyon o bilyon-bilyong ninakaw mo. Kasi isipin mo, Iisa pa rin ang ibig sabihin nun, Oo, diba? siyempre. Sinungaling ka at magnanakaw ka. Meron mo, Diba? kung ilan kayong staff o kung kumuha kayo ng ganitong bagay, ng ganitong bagay, sa halip na, halimbawa, sa tansya ng kumpanya, sa ganitong panahon pa lang yan mauubos. Naubos siya nang wala sa panahon dahil nga sa kinukuha ng mga empleyado. Bibili ngayon ng panibago nang wala pa sa panahon. So, madadagdagan ang gastos ng kumpanya na makaka-apekto din sa mga empleyado. Tama. At mga mahalating listeners, no, ganito, Miss Lisa, bakit ba hindi natin makaya na maging tapat kahit sa maliliit na bagay? Dahil ang pagiging tapat, yan po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating isip. Dahil wala tayong dinadalang kabagabagan sa ating damdamin. Alam Alam hindi natin tayo na, guilty. ano ba naman yung Na kahit na ipaalam mo, oo. sir ha, pasensya na po, pwede po ba makahingi ng konting bond paper lang? Kasi Oo nga. wala po kami niyan may assignment yung anak ko, di ba? Oo, At least naging at totoo sige, ka. oo. At malay mo, sa pagiging tapat po natin, ay Oo, sa tuwa matuwa na pa iyong sa'yo. boss, O, aba, sige, uwi mo na yung isang rim. hindi lang din yon, baka i-promote ka pa. Kasi mahirap pong maghanap ngayon ng tapat sa tungkulin. Sabi Na nga tapat ng mga tao at Oo. hindi mga sinungaling. Correct. no? Sabi nga kung hindi mo kayang magtapat sa kakaunti, ano pa sa mas malaki. Yes, doon mo makikita ang isang taong tapat sa maliit na bagay pa lamang. Huwag kasing iba nahihiya mataas ang pride nila. Sabi nang iprito nyo na lang. feeling nila pagka, parang nakaka-degrade naman. Oo, baka ipaalam. At saka boring para sa kanila yun. Parang, para paper clip yes. lang naman, diba? Ang mga tao kasi sa ngayon, Miss Lisa, talagang masyadong mataas na yung yung level ng kanilang kumbaga yung mga kabutihan, mataas na moral at yung may matataas na pamantayang moral nga ay parang boring na sa kanila at hindi na ayon sa panahon natin sa ngayon. Kasi yung mga parang hindi yes. na ba usog, Oo, parang Hindi na nakaraan usog, na. gumawa ng Ngayon mabuti? kasi utakan Kasi pag hindi ka mautak, hindi ka matagumpay daw. Sabi, So, ganun hindi ka lamangan. gawin pagka hindi ka mautak. Yes, Parang lamangan, bagsakan, at laitan, ganun ang laban daw ngayon. Kasi pag hindi ka daw ganyan, hindi ka magtatagumpay. Nako, happy ka yung ba? survival of the fittest ba yun? Sabi nga nila. Pagka nalampasan pero mo ang lahat totoo, hello, ngiti, hindi mo magawa ang ngiti mo, plastic pa. Dahil sa... Kasi deep inside, guilty ka. Yes, may Ayan. problema ka pa rin sa pera mo. Kasi ang perang kinikita mo ay alam mong hindi nagdaan sa katapatan. At isa Alam mo, kang friend, sinungaling. Okay, ito gusto kong ibahagi kasi ang ganda ng nakita natin itong sample tungkol doon sa sa kapayapaan ng kanyang pag-iisip kasi hindi siya nandaya. Ito kasi sila trinit siya nung kanyang manager sa isang hapunan na kaya pala ginawa yun ng manager niya ay merong gustong hinging pabor sa kanya. Ayan. Yun, ang hinging palang pabor sa kanya ay yung pag-aproba doon sa kanilang pabrika siguro engineer siya or what na kailangan ng approval tungkol doon sa siguro Kumbaga sa parang baka sakali niya lang yun nag-try lang siya. Pero ano bang tumanggi siya kasi ang sabi niya nga kung tinanggap nga naman niya yung suhol, malamang lagi siyang takot na mabisto. Siyempre, baka malaman na kung sa ngayon na itago niya, baka dumating ang panahon, mabisto na kaya pala naaprubahan dahil tumanggap siya ng suhol. Maraming ganyan. Oy, aminin po natin. Ayan. So, bandang huli, naging problemang malaki. No, yung simple lang. Kasi, alam mo, talaga nakakaakit yung suhol-suhol na yan. Naku, lalo na pagka aminin po malakihan. natin. Lalo na sa ahensya na ating gobyerno, ha? Marami pong mga suhol-suhol dyan. Lalo na pag may mga proyektong malalaki. Naku, under the table. At friend, hindi libo ang usapan dyan, ha? Bilyon. Yes. Ikaw kaya ang tambakan ng bilyon sa harapan mo, Miss Lisa. Ikaw pa kaya ay maging tapat sa At ito sarili pang mo? masaya, Miss. Tanong ko muna sa'yo, ikaw. Ayoko niyan. Uwe. Kung gusto
Gutom ka, paano yung pamilya mo? Wala nang makain. Ano ka, magagawa natin ng paraan niyang kalam ng sikmura, pero yung sumbat ng budhi, ika nga, naku, hindi ka patutulungan. Uy, wala yan ngayon. Pamanhida na ngayon, Miss Lisa. Talo ka kapag hindi makapal ang budhi mo. Wala na bang budhi ang mga tao ngayon? Hindi maunay. Alam mo mga tao, pagdating sa pera, nagbubulisik ang mga mata, nagbubulisik ang mga damdamin, ano pa mga bulisik. Wala na nga, kwitis eh. Nasasasa ng mata, nasasasa ng tenga. Yes, pag pera na, ayaw nilang nalalamangan pagdating sa pera. Alam mo, lumalabas yung mga, yung sabi nga, may mga sungay, may mga, alam mo yun, kumbaga, yung dahil sa pera, mga sungay lumalabas. yes, ang kapayapaan ng isip, wala na po sa kanila. So, alam mo po ba, talaga naman yung galit, alisin po natin yan kasi ang pera nahahanap at tandaan natin yung maliit ang bagay ay hindi po natin namamalayang lumalaki ito at nawawala na yung ating dignidad dahil sa maliit na bagay na yun. Sa totoo lang kasi yung usapang pera talaga, Miss Lisa, mahirap yan eh. So, totoo naman po na talagang bawat galaw natin, puro pera. Eh, bakit kami dito? Miss Abel Sorara. Wala kami mga pera po. Eh, pinakakain naman kami. Hindi namin alam saan ang gagaling. Basta lang, may bumabagsak, nararaos namin yung isang araw, 2 araw na pala, ay may pangatlong araw pa, kasama si Chet. Diba? So, mga ganong bagay na hindi po natin alam na pinampalakan na rin pala dahil lamang sa, hindi po tayo sinungaling, ano? At wala ka pong sinasagasaang tao. So, napakahalaga po talaga nun. Ang pagiging tapat, para yung problema natin sa pera ay hindi natin maging problema. Diba? Ang pera ang problema sa atin. Yun nga, sabi nga ni Jet, buti para ang pera, hindi na mo problema sa tao. Ang tao na mo problema kaya hayaan natin ang pera ang problema sa'yo. Huwag po tayo problema sa pera. Hayaan po natin yung buhay natin ay hindi tayo nasasakumal doon sa laping iyan. Dahil at isa pa, Miss Friend, Miss Horizon. Doon sa Miss Friend, ha? Best friend. Uy, sorry talaga ng Friday, ha? Yan. Meron palang naganap. Mga fans mo, di ba, next time, pagka next time, hindi ako sanay. Hindi na kayo bibiguin ng inyong iniidolong si Horizon. Paghahandaan natin, hindi naman. Ayan, ito, gaya nga sabi mo kanina, isa pa sa nakakapag nagiging benefits kung tayo ay palaging tapat at hindi nandadaya, magiging maligaya yung ating pamilya. Yes. Oo, totoo po yun. Mahirap talagang bilhin ng kaligayahan. Alam mo, minsan kasi dumating din sa punto na masindikato kami, naloko kami, ganyan hindi talaga maalis. Kasi ang mga manluloko, tandaan po natin, mga sindikato na yan, tandaan po natin, ang target nila talaga yung mga babaet, yung madaling kausap, ika nga, ano? So, yan ang mga gustong-gusto ng mga ito. Ngayon po, syempre, para po medyo hindi po tayo mawala sa katinoan ng ating kaisipan, sige, ibigay mo na lang sa kanila or i-report mo na lang po sa kinauukulan at hayaan natin yung batas, hayaan natin ang Diyos ang bahala sa kanila. Darating ang panahon na yung aanihin din po nila yung kanilang ginawa sa iyo. Ikaw naman, pag hindi ka nagpa-apekto at hindi bumulisik ang iyong mga mata at hindi nagtaasan ang iyong mga kilay at yung mga hair nagtayuan sa galit, ikaw naman po ang may taglay na kapayapaan ng isip. Kasi totoo yun, di ba? Ngayon nagdidimandahan, nagpapatayan pa nga dahil lamang sa pera. Di ho ba? Alam niyo po ba, yung maliit na problema, lumaki tuloy. Kasi siyempre, damay-damay. Kung kapag inalam mo yung problema, parang magugulat ka pa, ang liit-liit naman pala nung halagang pinag-awayan nila, di ba? Lumaki. Dahil yung sa pride, alam mo yun. Tapos maraming nadamay. Maayaw tanggapin na sila'y nasaktan, naloko, nabigo, mga ganon. Kasi part yun ng ating buhay. Iba-iba po yung taong nakakasalamuhan natin. Ang tanong kaya, madalas natin sabi, Miss Lisa, paano ba natin dalhin yung mga problema? At paano maging positibo at negatibo? Sabi nga, madalas natin pa yun, kahit anong klaseng radyo, kahit anong klaseng television, kahit saan ka mang pumunta, lagi nagpapayo maging positive. Pero pag actual na, parang gawin. ultimo yung maliit lang na utang, maliit lang na kaso, abay, grabe na kung magalit ang mga tao ito. Tsaka talagang ayaw nilang usap-usap lang, talagang gusto nila dalhin pa sa korte. Ayan. Ay, si Miss Leia Biyahe, at tagumpay pa lang concert ni Krisha Biyahe, nung last, Hi, Miss Horizon.
just arrived from 3 days. Nag-shoot sila sa Batangas. Okay, pagod sila. Ayan. Bigla. Sige, pahinga na lang, Oo. pahinga. Okay po, at yan ang ating Money Matters, Miss Yes. Lisa. Mhm. At susunod, yung ating nais talakayin, yung mga paksa na magandang pag-usapan hinggil sa Money Matters, yung hinggil naman po sa kung paano tayo manatiling tapat sa paghahanap buhay. Kasi ngayon, tinalakay nga natin hindi tapat sa paghahanap buhay. Yung sinungaling ka, mga ganun, di ba? Dadaya ka. Ayan. Dadaya So, ka. next Sunday, yun namang... Paano? Ibigay natin yung naman tip maging tapat. ng Ayan. pagiging tapat sa paghahanap buhay. Mhm. At para yung gustong magbago na dyan, di na mag-uuwi ng mga bond paper, na mga maliliit-liitang bagay. Hindi na mag-uwi ng oo. ballpen, hindi na So, ibig mag-uwi ng sabihin, paper clip. yes, Yan. kung yung maliit-liitang bagay na yan ay hindi na tama, lalo na po yung malaki. Mhm. Kaya po, next Sunday, talaga pong huwag ninyo ito kaligtaan. Dahil ibibigyan natin tip, Miss Lisa, yung manatili tayong tapat sa ating paghahanap buhay. Correct. Ibig sabihin ni kailangan mapagtagumpayan natin yung anumang mga tukso dyan at mga temptation na maghihila sa atin para mawalan tayo ng katapatan. Tama, para kahit po yung retoke yung pisngi mo, maganda pa rin ang ating ngiti. Totoo, di ba? Kasi may Parang kapayapaan hirap ng kumiti isip. ng ng sabi nila. Tsaka huwag tayo fake ngiti. masyado mapaghusga. Kausapin nyo muna yung mga taong nahusgahan, di ba? So, Kasi hindi naman natin sila personal nakilala. Bakit nakilala. natin sila Huwag kayo huhusgahan? maniwala sa mga chismis at mga chismosa na yan. Baka sila may problema pa, di ba? So, lahat po tayo, hindi natin alam yung mga kaloob-looban ng mga damdamin ng bawat isa sa Hindi atin. natin kasi alam kung ano pinagdadaanan yung tao na yan. Kung Yes. bakit siya nagkaganyan. Oo, bakit baka siya naman nagawa. na sabit So, mahirap lang, talagang or mahusga. ginamit lang, mga ganun Okay, ba, di ba? tama. So, maging malalim, mapag-isip, at huwag humusga. Okay? So, yan po ang tagumpay ng ating kaperahan kapag po tayo ay malalim at malawak ang ating kaisipan at positibo po tayo sa mga bagay-bagay. Okay, at isusunod na natin ang ating What's In, What's New. What's in? What's new? Ito ang bago. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. Ayan, nagbabalik na po muli yung ating Umalis ba tayo? umalis tayo ng Sandali, contest. oo. Umalis tayo sa ere, sandali. Ayan, Nagbabalik natawag si na Jet. kami. At sumakay kami ng jet. Kay Jet. Ayan. Ay, Ala, diba? ibigay na Ay, natin kasi ang masarap ating... din maging mababaw. Ano ka ba? Masyadong Malalim ba seryoso tayo? kayo. Hindi. Kanina? Yung mga Bukod pananalitang tayo, Jet, mababaw. Alam mo yung pang ano lang, yung nandyan lang sa isang tabi. Kasi siyempre inaasahan ng mga listeners natin, yung mga broadcaster natin, talagang, hindi na maarap yung mga sinasabi, ang lalalim, ang hirap arukin, diba? So, dito, sa Shopper's Talk, simple lang kami. Kikay. Kikay, Okay. konting kikay. Balanse, para po yung lahat ng uri ng tao naman po, talagang naaabot naman tayo. Yan. Okay, naiintindihan. Mahirap kasi masyado kang Masyado mahirap tayong abutin. Tutungtong pa nila, di ba? Mga pang-lawyer na mga usapin. Pwede yun sa mga seryoso na. Okay, at ano bang bago, Miss Lisa? Naku, parang ang issue natin ay parang hindi na bago. Pero ang bago dito ay yung paraan. Ay, Ayan. ano yan, Sabi lalim nga mo. kasi, di ba? Huwag mo laliman, ha? Hindi malalim to. Ah, Last sige. year, di ba, kabi-kabila itong mga events kung saan may mga kainan, di ba? So, hindi na iwasan ng karamihan sa atin na medyo nadagdagan ng ating mga timbang. Ayan, di ba? Uy, ako, bakit bumaba ang timbang ko? Bakit tatlong naman? palapag ba naman bahay ko sa Rizal? Pag may araw-araw mo- nakalimutan ako sa oo. first floor, wala, napipilitan akong Napilitan bumaba. kang bumaba. Ayan. Ayan. So, aakyat. Kaya doon ako pumayat. Ayun. Pero, kung ibibigay mo sa akin yung bago mo na paraan ng pagdadiet, baka mas mapabilis. Hindi, actually, ito ay hindi diet. Ito ay isang uri ng surgery. Ang tawag dito ay gastric bypass via laparoscopic Pasilip naman, surgery. tingnan ko nga. Yan. Hindi natin nalagyan ng picture oo, yan. Ah, Hindi sige. sabi nga, in ngayon yung tinatawag na gastric bypass surgery bilang paraan ng pagbabawas ng timbang at pagpapanatili nito. Kasi alam mo, di ba, friend, maraming sabi nga nagda-diet, nagbabawas ng timbang. Kaya lang ang problema, hindi nila napapanatili. Halimbawa, papayat sila ng mga ilang months after ng, halimbawa, pagka medyo nakalimutan nila, tataba na naman sila. So, itong klase ng bypass surgery na to ay paraan ng pagbabawas ng timbang at para mapanatili nito.
To marahil dahil, kaya to inain marahil dahil nga less invasive surgery procedure na tinatawag na laparoscopy. Kasi diba, dahil nga alam natin, karamihan ng mga dietary, yung mga surgery ngayon na para pampapayat, maraming, masyado siyang invasive. O, yung mga sama ng inyong lingkod doon nang nag-outing kahapon. Ako, eto na. Marami kaming kinain eh. Ayan, yan. So, Sabi ko malaking nga sa'yo. bagay yan. Itong laparoscopic surgery, kung ikukumpara ito Surgery sa pa. open surgery, ayan. Mm. Ang laparoscopic gastric bypass surgery ay mas advantageous dahil mas maliit ang mga incisions nito. Kaya mas maikling panahon lang ang kailangang ilagi sa ospital ng isang pasyente. Hindi gaya ng mga karaniwan ngayon na mga Pang mayaman lang yan, surgery, Lisa, diba? no? Need na namin ng Wow, surgery. hindi Akit panaog na lang ako sa hagdanan. Sige. Karamihan Okay. kasi, kadalasan kasi karaniwang isang araw na lang at less din ang surgical pain. Hindi kagaya ng mga ibang surgical procedure na masyado siyang painful. Mas mababa rin ang panganib na dumanas ang isang pasyente ng hernia o yung pagdurugo at saka infeksyon. At higit sa lahat, smaller din ang iiwan nitong peklat. Yan. Nagkano naman yan? Pero syempre, nariyan pa rin yung non-surgical methods para matunaw yung mga unwanted fats, gaya nga na sinasabi mong dieting, exercise, ultra shake. Pero para doon sa mga mas gusto yung resultang tanging yung gastric bypass surgery ang makakapagbigay, talagang in nga yung laparoscopic. Dapat ang tandaan, nakasabay ng mga advantages na dala nitong surgery na to, ang disadvantages, gaya nga ng medyo mahal na bayad. Pero ika nga, sulit pa rin naman dahil lalo nitong dadagdagan ng self-esteem o yung tiwala sa sarili ng pasyenteng mag-a-undergo ng laparoscopic surgery. O hala, yung may mga Yan. pera dyan, wag na magtipid. Pwede yan. At, Sabi nga kung carry mo naman, Yes, bakit? Diba? Why not? Lalo na kung kapag nag-undergo ka ng ganitong klase ng surgery, madadagdagan na iyong self-esteem. Yes. Kasi marami na rin, okay yan ngayon, kaysa nung mga naunang mga surgery na yan na may mga side effect. Oo, Yan. tsaka masyadong, Medyo- yung mga dati kasi masyado siyang invasive, painful, tapos aabot ka ng kung ilang Ilang araw buwan. sa ospital. Buwan. Ito, Araw lang pala. buwan, minsan Oo, diba, buwan, lalo kapag- na pagka nagkaroon ng Eto- side effects ng infection, ayan. Yes. Ito daw, walang infection, hindi makakaranas ka ng hindi kayo. Go na makakaranas kayo, ng dugo, hanapin nyo na ayan. yan sinong doktor ang nagbibigay ng ganyan Usually, surgery. one day ka lang sa ospital. Sa ospital sila pwede pumunta. Tatanong ko pa? Maghanap na lang po kayo ng kanya-kanyang doktor yan. Okay, at yan po ating What's In, What's You ni Miss Lisa. Talaga pong bago na, ay luma na siya, pero may makabagong paraan ngayon para sa surgery. Lumang Yung issue, yes. bagong proseso at paraan. Yan. Yung para lang yan sa may mga pera. Pero kontento na ako doon sa akit panaan ko. sa Ako naman, aking, ako naman yung aking paglalakad. Escalator. Brisk walking. invited ko kayo doon sa bahay minsan pero talaga pong back to basic. Patatabayin mo kami doon. Back to basic ako doon. Nandun yung, sa kaliwa ko, nandun yung mangga. Sa harapan ko, nandun yung malaking puno ang ng, naman. ano yun, yung maasim. Yung Santol. kamyas. Ay, no. Sampalok. 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 Ayan. Ate Nina, Wow. maraming salamat. Yung kapitbahay ko dyan na may bakery. Uy, ang sarap ng tinapay nila dyan. Libre na ako. Ay, ganun. Ay, sample naman ng Sunday. Ay, Parang sample. Dala nyo kami namin, rito. Ano pa? Ate Nida, anong pangalan ng kapitbahay ko dyan sa harap na may bakery? Dalan kami Sample rito naman lagi para araw-araw. malasahan namin kung gaano kasarap yan. Masarap ang nila. Tinapay na yan. Tinapay Tinapay. nila. Request natin yan. Naku, dito. hindi next time pala, friend, na Dapat gusto pala. mong kumain ng mangga, pipitas-pitas ka na Ay, lang na kahapon, ganon. binigyan na ako, pinitasan na nila ako. Sa terrace, sa second floor, doon ako nagbe-breakfast. O, diba? Di pag nagsinigang sa sampalok ka, di ba, pipitas Simpleng ka na lang. buhay lang po Ay, doon naku. sa Alpha and Omega. Ayan. Saan sarap? Parang, teka lang, may ano ba? May problema ba? Wala. Parang gusto ko tuloy maglihi. Ayan, pumunta kayo doon. Talagang welcome kayo doon sa amin. Ayan. At binabati daw, sabi ni Jet, sino? Ayan, hindi. Ay, Get well Get soon, well kay soon. Tita Meti. Yan, Na nasa kasi ospital. nag-confine siya ngayon sa New Era General Hospital. Ano ba nangyari? Kasi ilang ano na rin ilang linggo na rin siyang hindi nakakapag-program. Si dahil nga may sakit siya. sa pambansang almusal, nakalabas na si Ray. Kuya Ray Mercaral. Kuya Ray, Ang okay, tagal din ni papahinga Kuya na Ray, rin. ano? Tagal din yun ako Nag-program na siya. Hindi pa po. Pero pa hindi pa, rin. hindi pa. Kuya Ray, Nagpapagaling pa, ayan. Sana gumaling. Kasi delikado din yung sakit niya eh. Naku po, talaga Salamat po. nga at nakalabas na rin siya sa ospital at nga nagpapagaling na lang sa kanilang bahay. Mga kaibigan, mga kapatid ko dyan sa Cubao. Yan. Maraming salamat. At syempre, happy morning
Sa Elazige family, kay Sir Joseph Ryan at sa kanya magandang misis na si Ann Claire. Siyempre, doon sa kanilang mga anak na si Jos at si Jean. At sa lahat ng mga taga Finance Department ng Batasan Hills at Capitol. At happy morning din kay Sir Mark De Gala, kay Sir Dariel De Aceta, kay Sir Nick De Vega, kay Sir Jeric Estrellano, at syempre kay Sir Marco Cervantes At dyan sa Batasan Hills. nakikinig din sa Architect Eros Supremo at si E.G. At Denzel, Kenzie, ang aking magaganda at mga gwapong anak. Ayan. Ayan, ang babait talaga. At dumating yung kanilang daddy nila si Ruel. Ayan. Binabati rin. Okay, happy morning din. Happy Oo. morning. Happy morning Happy din sa morning. Ama Tarikes at sa Flores family, siyempre kay Lia, kay Jericho, at kay Lee. Ayan. At happy morning po sa mga tagahanga natin dyan sa Facebook or Tega family dyan sa Canada. At syempre sa New York, andyan ng pamilyang Gronor family Okay, at Supremo happy family. Mami morning. Rosella, happy morning po sa inyo lahat dyan. At marami pa tayong mga tagahanga dyan sa ibang bansa. Happy morning sa inyong lahat. Sa inyong lahat po. Sa inyong lahat. At every Sunday po ang programang Shopper's Talk, 10 to 11. Dito lamang yan sa Radyo Aguila, DCEC 1062. Mega Manila. Yes, at live streaming po tayo. At tabayanan nyo rin po, i-like nyo po kami sa Facebook, yung mga hindi po nakapagsunod ng ating talakayan, ay Ayan. like nyo lang po kami sa Facebook, Shoppers Okay. Talk. At syempre, gaya na lagi namin paalala sa inyong mga suki, kapag wala kayong pera, Huwag nang kayong mag-shopping.